So Dad, meron isang hot topic ngayon na pinag-uusapan sa social media, pera o pag-ibig. May mga batang Gen Z na sinasabi daw na dapat daw pag-ibig ang piliin. Kahit na tambay daw yung mahalin mo, kaya mo naman daw kumbinsihin siya or i-motivate siya na magtrabaho kayo at mayayaman kayo, magnegosyo kayo dahil mayroon kayong pag-ibig, lahat daw is possible under the sun. With love, anything is possible. So kahit tambay lang daw yan, basta mahal nyo at isa, may pag-asa daw yumaman. Ngayon, gusto ko tanungin, Dad, sa experience mo bilang isang ama at kung meron ka mga na-experience na mga nakita mong mga kaklase mo, mga kaibigan mo, na pinili yung pag-ibig versus pera, ano ang mas naging maginhawa ang buhay? Okay, kasi yung ganyang klaseng pananaw, syempre, idealistic, it's an idealist point of view, no? So, pero sa ating experience at lalo nung kapanahunan namin, syempre merong iba-ibang mga karanasan niya ng mga tao, no? Normally, sa aking mga classmate na halimbawa kung sila ay may lahing Chinese at minsan nung panahon namin ini-impose ng mga magulang na kinakailangan Chinese yung mapangasawa, kung hindi di sila pamamanahan, siguro 99% of them talagang sinunod yung mga magulang dahil ayaw nilang maghirap sila o mamulubi sila. At kasi naranasan nila kung paano maging mahirap dahil karamihan sa kanila galing sa hirap tapos biglang yumaman over a period of time, no? So na-witness nila yun, na-experience nila kung gaano maging mahirap, kaya nga pinili nila yung pera over pag-ibig. Kahit na may mga girlfriend na sila at minsan engaged na sila, iniwan nila yung mga girlfriend nila para pakasalan yung pinili ng mga magulang nila sa kanila, no? Ganoon din sa iba't ibang lahi, no? Kaya nga because in general, no, practicality, if the practical mind will come in, success kasi is very elusive, no? Even if let's say you have that kind of thinking na love can make everything possible, that's true in a way, but in reality it's hardly achievable, no? Yun ang ating nakikita sa mga karaniwan na experience natin. Kaya nga it depends. Kung ang edad mo is between 18 to 25 years old, normally, syempre, you will weigh towards pag-ibig. So yan una, edad, no? Pero pag 25 and above ka na, mas medyo mature na yung pag-iisip, normally ang iyong papanigan o kikilingan, yung syempre may pera. Kasi alam mo na by that time na success is only very limited, no? Kahit na sabihin mong parehong kayong nagmamahalan at sa tingin mo kaya niya maging successful, pero kung sa umpisa pa lang medyo wala na siyang ganong karakteristik, medyo yung chances noon mas mahirap mangyari, no? Kasi kinakailangan to be successful, dapat meron ka rin mga basic characteristics, no? May mga exceptions, pero basically they are exceptions rather than the general rule. So ganun din, aside from age, pangalawa is status in life, no? Kung normally galing ka sa medyo mahirap na pamilya o medyo pangkaraniwang pamilya, siyempre, naghahangad ka rin na magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa iyong pamilya, sa iyong mga magiging anak, no? Although it's nice to think that it's possible that somebody who comes from the lower ranks can go up, but again, it can happen, but it's really normally a unique case scenario rather than the general rule. Marami naman tayong mga nagtagumpay na galing din talaga sa mahirap na katayuan, pero ang karaniwan, marami ring mga hindi nagtagumpay, no? Siguro 90% hindi nagtatagumpay, yung may 10% na nagtatagumpay. So, para kang kumbaga kung sa sugal, medyo yung taya mo, medyo mas dehado ka ng konti. Kaya yun ang mga na-witness natin sa mga nakita natin ng mga nakaraan. Pero hindi natin sinasabing huwag mong piliin yung pag-ibig, no? Depende nga kung everything is the same. Everything is the same. Ibig sabihin yung iyong minamahal, masipag, may kakayahan na maging matagumpay against another man na mas may pera pero hindi naman maganda ugali, siyempre pipiliin mo yung pag-ibig. Pero kadalasan sa akin nakita at na-witness, kung yung lalaki mas may kaya, mas may pera at medyo mabait din naman at kahit na hindi niya gaano minamahal, meron siyang ibang minamahal, normally pinipili niya yung mas may pera kasi nga iniisip niya yung kanyang kinabukasan.
Oh, pero kasi dad yung pinag-uusapan na yung ibang sinasabi nila na yung tambay pwede daw nilang i-inspire kung may pag-ibig. Pero sa akin, syempre, mahirap kung magmamahal ka ng isang lalaking wala pa siya na-achieve or may balak i-achieve sa buhay. Kasi when you say tambay, ito yung mga taong parang wala pa silang na-accomplish or wala pa silang balak sa buhay nila. Kaya sabi ko, pag-ibig is not just something that you can just throw out na general rule na basta may pag-ibig, lahat posible. Lahat posible, pero hindi naman siguro lahat probable, di ba, Dad? Oo naman, kasi nga, normally kasi, pag sinabi mong tambay siya at wala siyang masyadong sipag magtrabaho, ay yung probability na maging successful siya napakaliit, no? Kaya nga may mga exceptional cases yan, no, na yung iba, mga sikat na tao na pinili yung pag-ibig over money. Example diyan, ang isang sikat na ganyang halimbawa si Jeff Bezos ng Amazon, no? Napakayaman niya, one of the richest man yata at a certain point, no? Pero nung pinili niya, iniwan niya yung asawa niya. Alam niya, pag iniwan niya yung asawa niya at pinili niya yung parang gusto niya, tiyak mahati yung kayamanan niya. Na nangyari nga, nahati yung kayamanan niya kasi nga nagdiborsyo sila ng asawa niya at nahati yung kayamanan niya. Pero pinili niya pa rin na samahan yung parang tinitibok ng puso niya. No? So, yun ang isang classic case. No? At saka ngayon din, meron din classic case yung isang prinsipe ng Britanya, no? Si Prince Harry, no? Na pinili niyang pakasalan si Meghan Markle, pero at the same time, binitiwan niya yung kanyang mga tungkulin bilang prinsipe, so nawalan din siya ng mga benepisyo. Pero naman, meron din kasing weighing na comparison, no? Kasi nga iniisip niya anyway, si Meghan naman, sikat na artista sa Amerika at kumikita rin, kaya kahit na paano, kaya naman niya mabuhay with the support of Meghan Markle kahit nabitiwan niya yung mga benepisyo niya at kanyang mga nakukuha bilang prinsipe ng Britanya. No? So may mga classic case scenarios na ganon. Pero normally, if you want to be realistic about the whole issue, 90% pipiliin talaga yung pera. Kasi nga, lalo na kung yung status nila sa buhay medyo hindi maganda. Pero may exception yan. Kung let's say, galing ka na sa may kayang pamilya at hindi mo pa nasubukan maghirap, normally, ang kikilingan mo yung pag-ibig. No? So, kung ano yung nararamdaman ng puso mo. But again, let's talk about pag-ibig. No? When you say pag-ibig kasi, when you get at a certain point in life, laging mature ka na, na-realize mo na pag-ibig is something that develops over time. It's not something that you feel emotionally right now. No? Kasi yung nararamdaman, maaring infatuation lang yun. O maaring bola. Nabobola ka, nakukumbinsi ka, nahuhulog ang kalooban mo dahil parang nagugustuhan mo yung tao, pero nakalimutan mong tingnan yung background nung tao, no? So, kinakailangan titingnan mo rin yung background ng tao. Kung sa tingin mo, seryoso siya at talaga namang masikap at masipag, masigasig, siguro meron ding chance na kahit na papano ay makaangat siya. Pero again, as I said, yung chance is very slim because kung titingnan natin sa Pilipinas, ilan lang yung mga successful, no? Kasi kung hindi nyo pa alam, ang rehistradong private vehicles lamang sa Pilipinas is 4 million. At out of that 4 million na rehistradong vehicle, more or less 4 million, more or less mga 1 million lang ang registered owner. So, ibig sabihin, 1 million families lang sa Pilipinas ang may sasakyan. Yung iba dyan mas marami, siyempre. Yung iba, isa lang talaga. So, kung 1 million out of 24 million families in the Philippines, that's less than less than 5%, no? Ang medyo may kakayahan. So, siyempre, kung ganun ang titingnan mong panukat, so makikita mo na napakahirap palang maging successful, no? Lalo na sa Pilipinas, ano? So yun ang mga tinitingnan din ng ating mga kababayan kung sila ay namimili ng kanilang mapapangasawa. Kasi siyempre pag mag-aasawa ka, iniisip mo palagi, hindi lang naman yung sarili mo pakakainin mo, pakakainin mo rin yung mga magiging anak ninyo. At pag-aaralin nyo rin. So napakalaking gastos niya kung hindi nyo matutustusan. Yung isang magandang example na gusto ko i-bring up, Dad, na siguro nung panahon mo, alam mo yung kwento na to, like kwento ni Lucio Tan, di ba? Nung nililigawan niya yung kanyang unang asawa, na naging asawa pa rin niya hanggang ngayon, although mahirap siya noon, pero hindi siya talaga tambay kasi marami siyang parang na-accomplish na sa buhay noon, di ba? Kasi lalo ko nakwento mo sa akin, nililigawan pa niya asawa niya, naka-owner type jeep pa siya, yung jeep na walang aircon. Pero syempre, sinabi mo sa akin na parang iba na yung stature niya, parang napaka-agresibo niya magnegosyo, marami siyang paraan kumita. So may kahit na hindi pa siya nakaka-achieve na marami, pero yung kanyang puso at isip, parang maraming pupuntahan. So iba yung stature niya, di ba, Dad? Yes, kasi hindi mo pwedeng gawing halimbawa
si Lucio Tan ng Philippine Airlines o ng Philippine National Bank kasi isa lang yung Lucio Tan, no? Saka kung bibilangin mo sa Pilipinas, ilan lang siguro yung mga bilyonaryo, no? Siguro mahigit kumulang mga 500 lang, no? Pero iilan lang yon. Pero marami siguro mga successful din naman na executives na mga galing sa medyo mababa ang katayuan pero nakaangat sila. Marami din yon. Pero siyempre, kung ipaporsyento natin yon, that's less than siguro 10% of the total population. Pero yung ugali kasi niya, yun yung pinagkaiba sa like sa regular na, halimbawa, bolero na maraming pinapangako pero yung talagang ginagawa nila parang wala naman talagang pupuntahan, unlike yung sila Lucio Tan, talagang medyo masipag talaga, di ba, Dad? Yeah, kasi siguro ang isang maipapayo ko lamang, ang pinakamahirap baguhin sa lahat yung ugali. Hindi ko sinasabing hindi mababago ang ugali, pero napakahirap niya, no? Ang chances of success niya napakanipis, no? Siguro 1% to 3% yung chances na magbabago yung ugali ng tao. Napakanipis nun kung iyo'y isusugal ang iyong hinaharap. Kasi nga bakit? Ang ugali, pag na-develop ng may katamaran o medyo mareklamo, ang hirap baguhin nun. Talagang patuloy yun na magiging ganun siya kahit nasabihin mong yung pag-ibig mo sa kanya, magiging inspirasyon. Pwede, hindi naman sa hindi pwede. Kaya lang, as I said, the chances are very slim, no, that it can happen. So again, you're taking your shot and you're taking your chance in life, no. So sa akin nga katulad sinabi ko, kung may option, normally kung may option yung isang lalaki o isang babae at pagpipiliin mo siya kung sino yung kanyang sasamahan panghabang buhay, normally siyempre pipiliin niya yung may pera na kasi lalo na para magkaroon ng stability o security yung kanyang pamumuhay sa hinaharap para sa mga pamilya niya, sa magiging anak niya. Kasi nga masarap sabihin na dapat piliin natin pag-ibig, no? Wala namang masama doon kung yun talaga ang tingin mong gusto mong puntahan o patunguhan. Pero kadalasan, 90% of the time, people will decide otherwise. So they would prefer to have security and stability in life. Even in America, meron silang mga ginawang social experiment na ganyan, no? Nakita natin na kumikiling talaga ang mga tao sa kanilang pagpipili, no? Kaya nga May isa pang kwento, Dad, yung kay Manny Pacquiao, di ba? Kasi may mga nagsasabi, si Manny Pacquiao, yumaman naman. Pero syempre, nung niligawan niya si Jinky noon, hindi ko alam kung ano exact kwento, pero siguro mas naalala mo, Dad. Ano na ba estado ni Manny Pacquiao nung nililigawan niya si Jinky? Di ba medyo may mga accomplishments na yun, na marami na siya na ipanalo? Siguro naman, sa aking naalala o sa aking mga nasagap po, no? Nung panahon na I think nililigawan niya si Jinky, galing siya sa isang probinsya o isang barangay sa bulbunduking lugar, tapos bumaba siya yata sa syudad, sa lungsod, at doon niya nakilala yung kanyang naging may bahay, no, na si Jinky. Pero nung siya bumaba, siya isa ng boksingero at siya na lumalaban ng patuloy, no? Napakasigasig na bata daw siya, sabi doon sa mga nakukwento, at masipag, masigasig, at talagang may determinasyon na magtagumpay, no? Kaya nga naging champion siya sa boxer, no? So again, as I said, yung ugali kasi, kung may ugaling ganon na masipag, determinado, masigasig, may chance, mataas ang chance na makaangat siya, no? Pero kung gaano kalayo, hindi lang natin alam. Kaya siyempre, ano yan desisyon niya ng bawat isang tao kung sino yung gusto niyang mahalin. Pero kasi ano ba yung pagmamahal? Katulad sinabi ko, minsan nalilito tayo, no, sa salitang pagmamahal. Ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig, hindi yan yung naramdaman mo lang kaagad. Yung naramdaman, na-attract ka, naakit ka, na-infatuate ka, pero hindi pa pag-ibig yon. It becomes love kung meron ng mutual sacrifice at meron ng time element na nakita nyo na lahat ng ugali ng bawat isa at talagang willing pa rin kayo na magsakripisyo sa bawat isa. Kasi nga, tandaan natin, no, kadalasan, siyempre, everybody puts their best foot forward, mababae man o malalaki, pag nagliligawan. Puro pangako. Tama. At yung napaka-sweet sa umpisa, pero pagdating ng katagalan, doon makikita yung tunay na ugali. So sa akin, kaya nga siguro napakabenta nung Titanic na pelikula kasi nga handang ibuwis ni Leonardo DiCaprio yung kanyang buhay para doon sa kay Kate Winslet, no, doon sa pelikulang yon. That is unique case scenario. Kahit Romeo and Juliet, another case scenario. Kasi pareho pa silang bata. Kaya para maipagpatuloy nila yung kanilang pagmamahalan, sinakripisyo na nila yung buhay nila for that, for love, no? Pero again, is it really love or is just infatuation? Kasi nga, na-attract sila sa bawat isa't isa, pero hindi pa nila talaga kilala ang bawat isa. Kasi love is something that develops over time. It's not something that you can say, you see somebody now, you say, I love you, or you know the person for a short while, and then you say, I love you. Kadalasan, ano lang yun, sweet nothings ang tawag doon, no? Yun pa yung isang
final question or one of the last questions. Sa dami ng mga na-witness mo, sino ang mas maraming naging mas maginhawa ang buhay? Ang mga kaklase mo or kaibigan mong pumili ng medyo may kaya na or medyo may buwelo na sa buhay versus yung mga pinili nila, yung mga pag-ibig lang pero wala namang masyado pang na-accomplish sa buhay. Ano mas naging maginhawa sa age nyo ngayon? Well, mas madaming maginhawa siyempre doon sa mga pinili yung pera kaysa sa pag-ibig, no? Kasi kadalasan yung mga pumipili ng pag-ibig, siyempre, after a while, nag-aaway din yan, naghihiwalay, tapos makikita nila yung mga pagkakamali nila. So, it happens, no? But there are some exceptional cases na pinili ng pag-ibig, pero nagtagumpay din sila, no? Pero again, as I said, it's an exception, no? Ang marami din yung mga executives natin sa mga iba't ibang kumpanya na nagsimula sila sa mababa, pero kahit na paano may pinag-aralan yan, kaya naging executive, no? So hindi naman talaga sila yung mga tambay labang o hindi sila yung mga palaboy-laboy lamang. Ibig sabihin, nag-aral din sila, nagpursige sila para sa ganun makapagtrabaho sila at magkaroon sila ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. So meron silang magandang ugali at meron silang buwelo sa buhay kahit na hindi pa sila nakakaangat in terms of pera, pero nandun na yung mga elemento na para umangat sila sa buhay, hindi ba, Dad? Yes, importante yun. Kaya nga doon sa ating mga previous vlogs, pinag-usapan natin na mahalaga na meron kang pinag-aralan kasi mas maganda yung opportunity mo o mas marami kang option para umunlad. Hindi naman ibig sabihin na pag wala kang diploma, di ka na unlad, no? Pero ang point natin na sinasabi dito, kasi may mga nagtanong din, no, ang ibig bang sabihin niya, porque wala kang diploma, di ka nare-respetuhin? Hindi, kakailanganin ka pa rin ng kumpanya. Pero ang ibig natin sabihin, kung may pagpipilian sa promotion, mas dehado ka kasi ang pipiliin nila yung may pinag-aralan kaysa dun sa wala. Pangalawa, siyempre, depende rin yan. Ano? Sabihin mo, kung sobrang galing mo, sobrang sipag mo, sobrang mapagkakatiwalaan ka, pwede pa rin, pero again, as I said, it's a unique case scenario like yung McDonald's. No? Nung namatay si Ray Kroc, pinasa niya sa kanyang kanang kamay na hindi naman nakapagtapos yata ng kulay, something Fred ang pangalan yata. Pero yun, again, as I've said, it's a unique case scenario kasi masyado na malaking pagtitiwala niya doon sa tao at saka napatunayan ng tao na napakasipag niya at masigasig kahit na hindi siya nakapagtapos. But again, that's a unique case scenario rather than the general rule. So basically, yun yung mensahe namin. Whether it's pera or pag-ibig ang piliin nyo, at least piliin nyo yung tao na kung wala pa man siyang pera, may magandang siyang mga elemento para makaangat sa buhay. Kung hindi, kung pipili ka lang ng isang tao na bolero at wala pa naman talaga siyang na-accomplish or na ipoprove na talagang kaya niyang panindigan niya yung pag-ibig na entails a lot of sacrifice, a lot of hard work, medyo parang tumaya ka sa casino na mataas yung chance na mag-fail yun. And it's not just a chance kasi in probability sa buhay, sabi nga ni Dad, mas maraming mga hindi talaga nagtagumpay na pinili yung mga tambay na wala pa talaga na-accomplish versus yung mga medyo may elemento na ng sipag, ugali at buwelo sa buhay kahit na hindi pa yumaman, alam mong yayaman to dahil maganda yung ugali niya. So yung mga pumili naman na may kaya na at may ganun din mga magandang elemento, mas maginhawa din mga buhay na. So yun yung mga realidad ng sitwasyon. Whatever you choose, yun yung mga bets that you have to make in your life. Diba, Dad? Yes, kasi nga at the end of the day, huwag niyong kalimutan na ang itinataya ninyo, hindi lang yung buhay ninyo, kundi magiging kinabukasan ng inyong mga magiging supling at inyong mga magiging anak. So sa akin, may pera o wala, it's your decision. Pero siguro at the best that I can advise is at least choose a partner that you know would be there for you, who will really work very hard for the family and who has some capacity, no? Kasi nga, kung walang capacity yan, kahit na they will work very hard, ganun pa rin, maging mahirap pa rin ang inyong patutunguhan, no? Mas mahirap kayo umangat. So, depende sa iyo. Kung handa ka namang mabuhay ng talagang mas simple lamang, then it's up to you to choose that direction. But if you want to have a better life at gusto mo pag-aaralan yung mga inyong anak sa college, universidad, siguro mas maganda kung at least timbangin yung maigi. Don't let your emotions overrule your head, no? So kinakailangan binabalanse mo rin, hindi puro emosyon at hindi rin puro head, no? So kinakailangan titimbangin mo, ito bang napupusuan ko? Ito bang nagugustuhan ko? Masipag ba to? Marunong ba to? Kahit na papano, nag-aaral ba siya para sa ganun gumanda yung kinabukasan niya, para sa ganun hindi mapahamak yung pamilya ko? Kung yun ang sagot, then sige, go ahead.
take that road and take that direction. Take your best shot at it. No? Pero kung nakita mo naman na napupusuan mo, pero parang maraming kalukuhan sa buhay, tinatamad-tamad, maraming diskarte, pero ayaw naman mag-aral, ayaw naman maging progressive sa mga technicalities. Kasi kinakailangan i-improve mo yung technicalities mo. Kung wala naman siyang ganung direksyon, normally ang chances mo na makalayo kayo o hindi kayo mag-fail is maliit, no? Siguro 1 to 3% lang 'yan yung estimate ko, no, based sa datos na nakukuha natin sa iba't ibang bansa, lalo sa mga social experiments sa US, no. So, yun yung aming mensahe ngayong araw. So, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.